Another day, another motor na naman ang kakaligotin natin mga bossing, no? Easy Ride 150 Fi issue ECU. Ang hirap maghanap at saka pag naghanap ka naman, pag nakita tayo, hindi natin alam kung kailan ulit tatamaan ng ECU dahil ang issue talaga ng Fi ay biglang tinatamaan ng ECU nang wala naman ang dahilan kasi ito ay 7K odo lang mga bossing, no? So ganun siya kaaga. Ang problema nito ay bigla na lang siya namamatay. Ngayon, tinesting namin ng ibang ECU ay okay naman. So yun talagang problema. Kaysa bumili tayo ng brand new na ECU na nagkakahalaga ng 7K, ay gawin na lang nating carb type tong ating Fi at wala namang konti lang naman ang magiging diferensya nito sa gas consumption, tapos less maintenance na rin tayo dahil naka carb type na rin tayo at yung performance ay pareho lang naman. Yung harness mga bossing, hindi natin gagalawin yan, pa rin ang harness na gagamitin natin para kapag gusto nating ibalik sa stock o sa ECU ay pwede nating ibalik ano bang oras mga bossing, no? Kaya wala tayong gagalawin dyan. So dito natin uumpisahan mga bossing sa magneto. Kapag gagawa kayo ng carb type na motor galing na Fi, sa magneto muna tayo pupunta kasi ang magneto na ito mga bossing ay hindi na po pwede. So gagawa tayo ng modification dito sa magneto na to mga bossing. Top dead center lang natin yan mga bossing. Yung timing, may timing mark yan, naka-timing dapat yan mga bossing. Tapos dito kayo sa ilalim pupunta, dito sa may pulser mga bossing, mag-iiwan tayo ng isang metal dyan na gagawin natin kunya. Kailangan mo mga bossing yan ay lumampas na sa pulser. Lalagyan nyo lang na tanda yung iiwan nyo mga bossing, no? Iiwan natin yan mga maya. Tapos dadagdagan naman natin ng konti kasi masyado yung maliit. Yan yung tinatamaan ng pulser mga bossing. Hindi ko maalala kung anong tawag dyan mga bossing yung eksakto. So kailangan natin grinderin lahat. Ngayon ito na mga boss, no, na grinder natin lahat ng mga metal na nakapaligid dun sa magneto at nag-iwan tayo ng isa. Ngayon dinadagdagan natin yan kasi masyado yung maliit at hindi yan po pwede. Kaya mga bossing, no, tapos na natin gawin yung magneto, isinalpak na natin. Yan, ganito yung tsura niya, no, mga bossing. Naka-timing sa ibabaw, tapos yung ilalim dapat ganito ang magiging itsura niya mga bossing. Yan, yung pulser ay lampas ng konti yung metal na yon. Bago nga pala ninyo isalpak yung 4-pin na CDI mga boss, siguraduhin yung nakatanggal tong ECU, no, para wala tayong maging problema mga bossing. Nasa baba na yung aking diagram ng 4-pin CDI mga bossing. Sundan nyo na lang yan. Pagkatapos ko nga palang wiringan ng aking 4-pin CDI mga bossing, ay testingan na natin ngayon kung may kuryente nang lalabas. Kapag may kuryente nang lumabas dito mga bossing, ibig sabihin successful na ang ating wiring. Dahil may kuryente na nga mga boss, no, tatanggalin na natin tong throttle body dahil hindi naman aandar yan kapag throttle body ang ating gagamitin dahil yan ay fuel injected at ikakabit na natin ang ating carburetor. Hindi kasya yung pang GY6 na manifold, so papalitan natin na itong pang SIP. Tingin nyo kasya to eh. Yun, pang SIP ang kasya. Ngayon medyo bababa to pero madali na lang gawa ng paraan yan. Okay, hindi ba to final, no? Tetestingin lang natin, no? Wala pa tayong tangke kasi bibili pa tayo tangke ng ERN kasi yung tangke nito hindi pwede kasi nasa ibabaw yung yung hose. So ito muna dextrose, tapos takpan nyo muna tong sa kabitan ng vacuum. Yan, may takip yan ha, tandaan nyo yan. Ngayon first attempt tayo, susi, tapos bumukas yung panel. Ngayon testing tayo kung andar na. Mandar car. Success. Carb to Fi, success. Mga bossing, success tayo. Tangke na lang ang problema ko. Ayan o, ganda ng minor o.
Tingnan natin kung nabibirit. Wow, shit. Yan. Okay, sa mga gustong magpagawa, PM nyo lang ako dito sa page natin. Yan. Kasi ang problema kasi nito, hirap hanapan ng ECU. Tapos hindi mo alam kung kailan tatamaan. Kasi issue talaga ng RFI, tinatamaan ng ECU ng walang dahilan. Pero hindi lahat. Pero yung kagaya nito, 7,000 ohm, tinamaan na yung ECU niya. Umaandar naman tong motor na to dun sa dati niyang ECU, kaso namamatay. Bigla siyang mamamatay sa low RPM. So wala eh. Pinabitan ko ng ECU yung matino, yun, walang problema. Kaya ECU talaga ang problema nito. Okay, babaan natin yung minor. Tapos patayin natin. Alright. Yun mga bossing, no, hindi na ako bumili ng tangke ng ERN, no. Ginamit ko na lang yung kanyang dating tangke, tapos diniskartehan ko na lang mga bossing. Ayan. Pito yan ng interior mga bossing. Binutasan ko, tapos pinasok ko dyan. So, pwede na rin yan mga bossing. Bali nagpalit tayo ng fuel cap dahil sira. Ito pinalit natin. Ayan, ayaw umakyat, matagal. Ito, try natin kung akit agad yung gas. Ayan, takas. Success na mga bossing. Okay na to.